mga nagbabagang balita. Isang high-ranking leader ng NPA patay sa engkwentro sa Agusan del Sur. 4ID Commander nanumpa bilang bagong chairperson ng RTF LCAC-10 Technical Working Group. 70 mga CAFGO Active Auxiliary ng 26IB sumailalim sa iba't ibang livelihood training. 8 former rebels tumanggap ng tulong pinansyal mula sa LGU ng Agusan del Norte. Magandang araw Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Pebrero 20, 2026. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. Isang mataas na leader ng New People's Army ang nasawi matapos ang engkwentro sa pagitan ng tropa ng 8th Infantry Battalion at mga natitirang kasapi ng New People's Army sa lalawigan ng Agusan del Sur. Naganap ang sagupaan sa isang liblib na lugar sa probinsya na nagresulta sa pagkamatay nito, habang wala namang naiulat sa sagupaan sa panig ng kasundaluhan. Para sa karagdagang detalye, narito ang report. Nasawi ang isang high-ranking leader ng rebuilding New People's Army sa naganap na engkwentro laban sa tropa ng 8th Infantry Battalion sa liblib na bahagi ng Sitio Tacukon, Barangay Casapa 2, La Paz, Agusan del Sur noong Pebrero 15. Kinilala ang nasawi na si Bonifacio Lotawan alias Tado, ang commanding officer ng Regional Operations Command ng North Central Mindanao Regional Committee ng NPA na kumikilo sa malaking bahagi ng Bukidnon at ilang bahagi ng Caraga Region. Sa isinagawang press conference noong Pebrero 17 sa headquarters ng 403rd Brigade sa Malaybalay City, Bukidnon, isinalaysay ni 8th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel George Halyurina na naganap ang unang sagupaan alas 8:30 ng umaga at nasundan sa isa pang engkwentro alas 11:27 ng umaga kung saan tumagal ito ng 2 minuto. Ang bangkay ng nasabing lider ay naiwan sa pinangyarihan ng engkwentro kasama ang baril nito na isang M16 rifle. In February 1, na-monitor na natin itong grupo, nag-consolidate ito sila Briggs, sila Tado, at saka ito sila Reda, doon sa vicinity ng Sitio Tacukon, 6 February, early February. So sinundan namin ang sinundan, we deployed our operating troops until February 15. We are very fortunate dahil hindi nila alam na nandun na yung operating troops natin. Yes, there was a 5-minute firefight at nagkaroon talaga ng exchange of fires. And at first encounter, only bloodstains ang nakita natin. Our troops pursued yung withdrawing enemy. And we were able to, nasundan natin sila and were able to encounter them again at 11:30 ng umaga, same day. Si alias Tado ay may nakabinbing mga kasong kriminal kagaya ng murder, double murder at multiple frustrated murder. Responsable rin ang grupo nito sa panghahara sa Temporary Forward Operating Base ng 1st Special Forces Battalion sa Pantaron Ridge sa Bukidnon noong 2021, pagkidnap at pagpatay sa isang sibilyan noong 2022 at pagpatay sa isang former NPA member noong 2022. Para sa 4th ID, isang malaking dagok ang pagkasawi ni alias Tado para sa mga natitira na lamang na miyembro ng NPA. Ayon kay Major General Michelle Anayron Jr., mas lalong mapaparalisa ang operasyon ng grupo na magiging dahilan sa kanilang tuluyang pagbagsak. Kining pagkitabo karon dako kini siya nga kawad ko. Tungod kay aside from sa iyang posisyon, ang iyang influence sa grupo wherein ang kadaghan kanila dito gakuha o kadasig is na-neutralize na. Naniniwala naman ang pamahalaang probinsyal na isang hakbang ito upang tuluyan ng sumuko ang mga natitirang NPA members at iabandona ang armadong pakikibaka upang tuluyang makamit ang minimithing kalayaan sa probinsya mula sa insurhensiya. Sumuko, namatay si Tado. Ako lang is kitang tanan, no, magtinabangay, may tao mamaagi bumalik na sila sa ato ang society. Hangyo lang, no? Hangyo na to sila na bumalik na, no? Para magtinabangay ka sa ato kaumang sa region.
na i-turn over na sa pamilya ang labi ng nasabing NPA leader upang mabigyan ng disenteng libing. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Mas paiigtingin pa ang kampanya ng pamahalaan para sa pangmatagalang kapayapaan sa Northern Mindanao. Ito'y matapos formal nang nanumpa bilang bagong chairperson ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict Region 10 Technical Working Group, si 4ID Commander Major General Michelle B. Anayron Jr. Sa ginanap na first quarter meeting ng RTF LCAC 10 TWG sa Cap Evangelista sa Cagayan de Oro City, binigyang diin ni Major General Anayron ang mahalagang papel ng 4ID sa pagpapalakas ng ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at mapabilis ang pag-unlad sa mga dating apektado ng armed conflict sa Northern Mindanao. Inilahad din niya ang 2025 Accomplishment Report ng RTF LCAC 10 kung saan tampok ang mga naging tagumpay sa seguridad, mas pinaigting na interagency coordination at pinalawak na suporta sa mga prioridad na barangay. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Major General Anayron na bagamat malaki na ang naging progreso sa seguridad sa rehiyon, kinakailangan pa ring panatilihin ang momentum upang matiyak na ang bawat komunidad ay mananatiling payapa, matatag at may sapat na suporta mula sa pamahalaan. Nanindigan ng 4ID na magpapatuloy ito sa mandato na protektahan ang mamamayan, tiyakin ang seguridad sa mga komunidad at isulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Northern Mindanao. Samantala, matagumpay na naisagawa ng 26th Infantry Battalion ang serye ng livelihood training activities para sa 70 CAFGO Active Auxiliary sa iba't ibang barangay ng La Paz, Agusan del Sur. Layunin ng programa na palakasin ang kakayahan at kabuhayan ng mga CAFGO bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa komunidad. Narito ang detalye ng balita mula kay Kabayaning Jai Hapas. Nagsagawa ng serye ng livelihood training ang 26th Infantry Ever Onward Battalion sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army para sa mga miyembro ng CAFGO Active Auxiliary sa bayan ng La Paz, Agusan del Sur. Sa pakikipagtulungan ng Municipal Agricultural Office of La Paz, matagumpay na naisagawa ang 3 batch ng pagsasanay para sa 70 na kaan na nakatalaga sa iba't ibang patrol base sa nasabing bayan. Kabilang sa mga itinuro ang pag-aalaga ng hayop, pagtatanim ng gulay, produksyon ng kabute, at pag-aalaga ng tilapia sa maliliit na palaisdaan sa bakuran. Layunin ng mga pagsasanay na mabigyan ng mga kalahok ng praktikal na kaalaman at kasanayan na maaari nilang magamit bilang dagdag ng pagkakakitaan at makatulong sa seguridad sa pagkain ng kanilang pamilya at komunidad. Isinagawa ang mga aktibidad sa Barangay Osmeña, Barangay Lidia at sa Barangay San Patricio, pawang sakop ng bayan ng La Paz, Agusan del Sur. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Jose Redentor C. Gilbuela, ang commanding officer ng 26IB, ang nasabing programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng unit na palakasin ang kakayahan ng mga KA upang maging mas produktibo, mas handa at mas aktibong katuwang sa pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News Bayani Update. Tumanggap ng tulong pinansyal mula sa local government unit ng Agusan del Norte ang 8 dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan. Isinagawa ang aktibidad sa Capitol Compound, Butuan City bilang pagpapakita ng koordinasyon ng kasundaluhan at lokal na pamahalaan sa pagtulong sa mga FRs na piniling magbagong buhay. Na-rescue ang mga dating rebelde sa tulong ng pinagsanib puwersa ng 23rd Infantry Battalion at iba't ibang intelligence units ng 4ID. Ang kanilang pagbabalik loob ay isang mahalagang hakbang para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan. Ayon kay 402nd Brigade Commander Brigadier General Adolfo B. Espuelas Jr., ang tulong na ipinagkaloob ay patunay ng sinseridad ng gobyerno sa pagbibigay ng pagkakataon
sa mga dating rebelde na magsimula muli. Layunin ng programang ito na hindi lamang matulungan silang makapagsimula ng bagong buhay, kundi iparamdam din sa kanila na may kaagapay sila sa kanilang pagbabalik loob at mayroong suporta mula sa komunidad at pamahalaan sa bawat hakbang ng kanilang pagbangon. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngala ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Bon Enriquez. na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Merong darating na taglaw, bayani ka kaagapay at tanglaw. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi masisiil para sa bayan. Hindi pa aapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di patitinag sa dahan.